Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang araw po sa inyong lahat mga kapuntos, at sa araw na ito may tampok po akong video. Ito po ay patungkol doon sa ginawang video commentary ni RJ Seno sa debate ni Father Darwin Gitgano at ni Ryan Fuentes. So saglit lang ito dahil kukunin natin yung mga punto ni RJ Seno sa ginawa niyang pag-commentary, kung ano yung mga napuna niya, mga napansin niya. Atin siya pakinggan sa episode na ito, kaya wag na po nating patagalin, simulan na po natin. Padre Darwin, ningingon ka nga ang kahulugan sa Biblia, imong gi-define ang term nga buong Biblia ang gi-compile sa Romano Katoliko, and then it consists of Old and New Testament. Okay. Ang akong pangutana, una sa tanan akong pangutana, matawag ba nimo Biblia kung New Testament lang? Okay. So, itong question ni Mr. Fuentes, gumagamit po siya ng tinatawag na leading question. So, yung leading question po niya, kasi ang plano po niya, hihilain po niya si Father Darwin doon sa tinatawag na particular part ng Biblia, which is the Old Testament. So dito, ito valid ito nga na question. Valid ito na question na yung tanong po niya. Valid po ito na question. So, magiging hindi valid po ito kung iisa-isahin na po niya yan. Bakit po? Kasi ibang topic po yan sige po, iano po natin ha. I-continue po natin. Yes or no? Unang-una, part of the Bible, not whole Bible. Yes, Mr. Moderator. Okay, dito, tinanong ni Father Darwin na part of the Bible. So, ibig sabihin, nakikita ni Father Darwin ang pag-iisip ni Mr. Fuentes na gumagamit siya ng leading question. Ibig sabihin, parang pupunta na po siya sa misleading part ng argumento. Kung baga, kasi alam ni Father Darwin na pupunta po siya sa isang party lang. Then, continue natin. Rule po, according po dyan, meron po tayong categorical na yes or no. I want to hear the yes or no first and then explain, please. The question is categorical, which calls for the answer yes or no. Again, matawag ba kinig og Holy Bible kung New Testament lang? It can be answered yes or no. Una, no. Tungod kay by definition, the Bible, the writings of the Old and New Testament, nasa dictionary po ito, standard dictionary. Pwede tawagin natin part of the Bible, but not whole Bible. Dahil yung ating topic dito, kung ulitin natin, buong Biblia ang kinukumpile. Not part, but buong Biblia, kapatid. Okay. So dito, puntos ito ni Father Darwin. Bakit po? Kasi kahit gumagamit ng leading question si Mr. Fuentes, pero binalik po niya yung tinatawag na esensya sa temang pinipirmahan po nila. So ang question ni Mr. Fuentes kung matatawag ba na Biblia kung New Testament lang or Old Testament lang. Sabi ni Father Darwin, hindi. Kasi by definition, sabi ni Father Darwin, by definition pag sinasabing Biblia composed of Old and New Testament. Pero hindi pwede nakapokus tayo sa iisa lang kasi ang topic, sabi pa ni Father Darwin, ang topic natin is about the whole Bible. So, ibig sabihin, pag magkukot, so ibig sabihin, kung saan pa, nilalagyan niya. Nilalagyan ni Father Darwin ng higaan si Mr. Fuentes para hindi siya makapasok doon sa tinatawag ng argumento ni Mr. Fuentes na tatakbo po siya doon sa tinatawag ng pagcanon or compilation sa Old Testament.
So, yan po mga sir ha. So yan po yung tandaan po natin, kinaklaro po natin yung mga argumentong ito. Wala po tayong bias po rito. Tinitingnan po natin ha. So, valid po yung question ni Mr. Fuentes sa yung leading question po niya. Ang delikado po kasi dito yung follow-up po niya eh. Bakit po? Kasi yung leading question po niya, maghahatid po yun sa misleading argument po niya. Bakit po? Kasi ang nasa isip po niya, dadalhin po niya si Father Darwin doon sa particular part of the book. Particular division of the book, yung tinatawag ng Old Testament, which is, hindi po yan yung topic na pinirmahan po nila. Bakit po? Kasi compilation of the Bible, not the compilation of the Old or the New Testament. Ayun, so yun ang sinasabi ko sa inyo na ang the whole Bible ang tema, the compilation of the whole Bible, hindi lang Old Testament only, hindi lang New Testament only. Kaya yung mga tanong ni Rian Fuentes na nakafocus sa Old Testament only or New Testament only, mga irrelevant questions yon. Karon kay part raman siya, dili man siya buong Biblia, pangutana. Sa wala pa ang Romano Katoliko, doon na by Old Testament, yes or no? Okay, itong question na ito, it is a misleading question. Bakit po? Kasi tumutukoy po siya doon sa part lang ng tinatawag na Biblia. Bakit po misleading? Ang topic po kasi, the whole Bible. So, dapat doon siya nakafocus sa main topic kung paano na-compile ang whole Bible. Ibig sabihin, existing na po yung mga books. Nandyan na po yung mga books at ang ginawa ng Iglesia Katolika, Apostolika Romana, kinumpile, kinuha, kinulek at binigyan ng tinatawag ng canon before pa dineclare na ito'y tatawagin nating Biblia. Hindi po nila topic kung ito bang Old Testament existed na ba ito before the Roman Catholic Church. Yun, so sa madaling salita, hindi ginigiba ni Rian Fuentes, ni Pastor Rian Fuentes ang tema ni Father Darwin bagkos gumagawa siya ng ibang butas. Yun ang ginagawa niya, gumawa siya ng ibang butas at yung butas, ano to tawag dito Stroman fallacy ito, Stroman fallacy. Kung babasahin natin kung ano ang meaning ng Stroman fallacy, ang sabi ganito, Stroman fallacy, refuting an argument different from the one actually under discussion, while not recognizing or acknowledging the distinction. So, sa debating ito, gumamit si Rian Fuentes ng Stroman fallacy. Gumawa siya ng ibang butas at doon niya ililipat ang banatan sa butas na kanyang ginawa at hindi na sa temang pinirmahan nila in which Katoliko ang nag-compile ng buong Biblia. So dito, puntos ito ni Father Darwin. Hindi nakapuntos dito si Mr. Fuentes. So kung i-score po natin ito, kay Father Darwin is 1 na po yung score po ni Father Darwin. Doon kay Mr. Fuentes, syempre hindi po siya nakapuntos, 0 po siya dito. So yung first question po niya, hindi po nakalusot. Hindi po nakalusot yung question concerning about the kung hindi ko, di ba, matatawag ba na Biblia yung New Testament lang? Siyempre yes or no siya. Kung gusto kong mapakinggan yung yes or no ni Father Darwin or ni Padre Darwin. So ayun, sinagot po siya na no. Bakit? Kasi pinakita naman po niya na ang topic is about the Bible. Pag sinasabing Bible, composed of Old and New Testament. So tingnan niyo po yung follow-up ni Mr. Fuentes Purito. So karon kay part raman siya, dili man siya buong Biblia, pangutana. Okay. Dito sa premise po niya, okay, part lang siya. So therefore, part lang siya yung tinatawag na New Testament, hindi po siya matatawag na Biblia. So diyan pa lang alam ni Mr. Fuentes na kung papasok siya sa part lang, so ibig sabihin outside the topic na po siya. Irrelevant na po yung tinatawag na question po niya kung magpo-focus po siya doon sa particular part or division ng tinatawag na Sacred Scripture or tinatawag na Biblia. Ayun. So, yun nga sinasabi ni Pastor Ismael Bahinting na yung mga katanungan ng mga pinagbabatunan ni Rian Fuentes, mga irrelevant question na yon. Dahil irrelevant question na
out of topic na ang mga katanungan ni Rian Fuentes. Pakinggan natin, balikan natin si Pastor Ismael Bahenteng. Sana, dugog, klaro di ha? Sige, go ahead. Klaro di. Sige, sulay daw. Katong debate ba ni Darwin Gitgano versus ni Fuentes, Nga naman. muhang kaistorya to? Ha? Usa akong kaistorya na ko? Istorya. Oo. Wala, ang akong kaistorya to, kay Oh, nakasabot mo ko sa tema ni para Darwin, nga pamatud-an niya nga Katoliko ang nag-compile sa whole Bible. Ang birada ni Fuentes, ari ra siya mag-focus sa Old Testament lang or New Testament lang. Wako kabantay nga iya kay gipangutana siya ni Father Darwin o kanang kundili si Eusebius ang pinakaunang nag-compile sa the whole Bible kinsa man. Ang gibasa ni Rian Fuentes matud pa sa Catholic Encyclopedia, ang mga apostol ang nag-compile sa New Testament. Di mo to pangutana. Sa lakdo nga pagkasulti, wa gyud siya nahatag og kinsay unang nag-compile sa the whole Bible gawa sa Katoliko. Ako ang komentaryo paminaw Jando. Diyan lang po yung komentaryo naman po. Ako na nang giistorya kang Edgar Laugan o kang Alan Javier. Kung saman, Naminaw sila sa akong komentaryo. Akong komentaryo mauni. Wala maguba ni Fuentes ang tema. Wala maguba ni Fuentes ang tema. ayan, maliwanag din ang komentaryo ni Pastor Ismael Bahenteng, hindi nagiba ni Rian Fuentes ang tema ni Father Darwin. At kung ano man ang kanya napansin na reason kung bakit hindi daw nagiba, pakinggan natin siya. Kabalo ko sa tema nga ang pagbuo sa Old and New nga gitibuok na siya nga na-compile as a whole, mao tay rumbo sa tema. Ang pangutana ni usa sa pangutana ni Fuentes, mutuo ka ba? Uyon ka ba nga ang Biblia, ang New Testament Biblia, yes or no? Wrong man to nga pangutana, irrelevant man to, di man to issue sa New Testament. Huwag na kontagda sa moderator. Karon nangutana na pud siya. Katoliko ba ang compile sa Old Testament? Yes or no? Mitubag, ang nakaproblema lang ni Darwin, kay nisabay siya, mitubag sa irrelevant question dito sa nagkamuritsing yung tubag. Pagka ikalima, nakaamgo si Darwin nga ang tema niya rumbo sa pagbuo, dito na di nakadot si Fuentes. Ayan, sa mga hindi nakakintindi na Bisaya, tatagalogin ko, ano? Sabi ni Pastor Ismael Bahenteng, ang tanong ni Rian Fuentes irrelevant. Ang problema daw kay Father Darwin, bakit niya sinagot ang tanong na irrelevant? At dahil sa sinagot niyang yon, nagka-muriching o ang mga paliwanag ni Father Darwin kasi sinagot niya ang isang irrelevant question batay sa sinabi ni Pastor Ismael Bahenteng. Then, nasabi niya, nung napansin na ni Father Darwin na kailangang i-focus talaga sa tema yung mga katanungan at doon na niya nirumbo yung binanatan si Rian Fuentes, hindi na makalusot ang mga argumento ni Rian Fuentes. Ngayon, yon ang mga paliwanag ni Pastor Ismael Bahenteng. At tugmang-tugma rin sa sinasabi ni RJ Seno na irrelevant ang mga questions ni Rian Fuentes. So diyan pa lang makikita natin na talagang meron pong intensyon na manlilin lang itong pastor na ito. Ay ako, hindi naman ako magtatakaw talaga manlilin lang itong si Pastor Rian Fuentes. Kaya nga siya nasa sulpot na sekta kasi gusto niya yung mga panlilin lang na mga aral. Kaya yun, si Father Darwin, alam ni Rian Fuentes ang yung kabuuan talaga. Kaya nga niya nililiko, hindi ba? Kasi kung naniniwala si Rian Fuentes na tama siya at si Father Darwin ang nasa mali, hindi niya ililiko sa particular lang na New Testament or Old Testament lang. Hindi ganun. Kailangan sabayan niya yung tema. At dahil sa kita naman sa ginagawa ni Rian Fuentes na talagang sinasadya niya dahan-dahan niyang inililiko yung pinag-uusapan into particular Old Testament lang,
New Testament lang, yun ay talagang intentional ang kanyang ginawa, talagang paglilin lang. Tuloy. Ibig sabihin, naniniwala si Father Dan at ako, naniniwala kami na ang simbahang Katolika ang nag-compile ng banal na kasulatan o Biblia. Kung walang Iglesia Katolika, wala po tayong tinatawag na Biblia. Ay, ako sang-ayon ako doon. Na kung walang Iglesia Katolika, wala tayong Biblia. Kung walang Iglesia Katolika, malamang ang hawak nila Tanak at Ebanghelyo lang. No? Kung wala Iglesia Katolika, ang hawak nilang Biblia siguro it's either Tanak or yung or Septuagint or yung Gospel. Yun lang. Yun lang ang hawak nila o yung The Revelation. So 4 yung hawak nilang libro. Tanak, tapos Gospel, tapos Book of Revelation. 3 pala. Ito yung hawak nila, no? 3 libro yan. Kung hindi pa dahil sa Iglesia Katolika, hindi magiging 1 libro yan. Ang hawak nila 3 libro. Tanak, Gospel, at Revelation. Yun ang hawak nila. Yun ang kanilang hawak. Tinitiyak ko yan. Bakit Gospel lang? Hindi naman kasama sa naikumpal sa Gospel yung yung unang Korinto, ikalawang Korinto, Pilipos. Hindi naman kasama doon sa Gospel iba yung Gospel. Kung hindi pa dahil sa Katoliko, ang hawak nilang libro, 3 yan. Siguro may pang-4, yun yung ang aklat ni Apostol Pablo. May pang-4, mga Pauline letters. Hindi pa dyan kasama yung Catholic letters. Ano yung Catholic letters? Yun yung James, yung 1 John, 2 John, 3 John, mga Catholic letters yon. Ngayon, dito naman tayo ngayon. So, dahil sa Roman Catholic Church, naging isa lang siya, 1 libro lang siya. 1 libro lang. Halimbawa, ganito. Ang Bagong Testamento. Matatawag mo ba itong Christian Bible ang Bagong Testamento lang? No. Bakit? Ang Christian Bible is siya? Kasama siya Old Testament. So ito New Testament lang ito. Kumbaga, ang nakumpay ng mga apostol, ito lang ito lang gospel. Ito lang gospel. So itong Pauline letters, iba ring aklat to Pauline letters. Ibang aklat din yung Revelation. So, then dyan yung makikita, no? Yan, hanggang dito lang. Ito lang yung ito lang, new. Yung nakasama to. So, hindi talaga mag-iba ni Rian Fuentes yung the whole Bible na kinumpile. Kaya nililiko niya sa particular Old Testament lang at New Testament lang. Actually, tapos na po yung talagang debate. Pero itong na ito, kasi grabe ang sikat-sikat ni kasi natalo daw po kasi sa pag-answer ng no ni Father Darwin. So therefore, talagang nahulog na yung mundo ng mga Katoliko kasi pag-angkin daw po yun na inangkin ni Father Darwin or inangkin ng isang paring Katoliko na hindi Katoliko yun, nag-compile, ay wrong, mali. At yan po yung titinan po natin ngayon. Yan po yung titinan po natin ngayon, ha? With tamang observation and tamang implementation sa art of argumentation and debate. Yan. Sige, continue po natin mga sir at saka mga ma'am. Sa wala pa ang Romano Katoliko, doon na by Old Testament, yes or no? Isa po itong tinatawag na misleading question. Bakit po siya tinatawag na misleading question? Kasi ang topic about the compilation of the Bible. Ang ginagawa ni Mr. Fuentes, kahit alam niya na misleading or gumagawa siya ng leading question para magbi-mislead siya sa tinatawag na speaker, yun, talagang tinitindigan po niya yung pagka-misleader po niya. Bakit po? Kasi alam po niya na hindi po pwedeng mag-quote ka lang o mag-stand ka lang sa iisang part ng tinatawag na Biblia. Kasi ang topic is about the whole Bible. Ang topic about the whole Bible, and at the same time, compilation, not the existence of the Old Testament or the New Testament. Kasi pag sinasabing compilation, ayun, di ba? Tingnan niyo po, di ba? Inano na po ito ni Father Darwin na ang compilation, yan po yung pagkolekta ng mga existing scripture sa panahon po nila at ayun, kinanon po ito. So yan po yung punto po diyan. So, yung existence ng tinatawag na Old and New Testament, hindi po yan yung topic. So yun po klarong-klaro po yun na hindi yon ang topic.
nakapagtataka lang ba't itong mga Sabadista nagdidiwang sa isang tanong na out of topic. Hindi yun ang topic kung existing na ba ang old o hindi, kung nakumpile na ba ang old o hindi. Hindi yun ang ang issue, nakumpile ang buong Biblia. Hindi old lang, hindi new lang. Kaya irrelevant talaga ang tanong. Mas maganda talaga manood ng mga ganitong klaseng komentary para makita natin yung talaga yung point. Talagang hindi nagiba ni Rhean Fuentes ang tema ni Father Darwin. Hindi po yan yung topic sa panahon ng debating ito. Pero pumunta si Mr. Fuentes doon sa tinatawag na origin and existence of the scripture para, linlangin po niya yung mga nanonood, even yung ang kaharap po niya, and at the same time, lilinangin po niya yung makasamahan po niya. Pumunta po siya sa part lang po So kung pupunta po siya doon sa part lang, ay hindi na po yan yung tinatawag na Biblia yung topic po nila. Di ba? Hindi po Biblia yung topic po nila, part of the Bible, and ibang topic po yun. Kung sa out of order na po si out of order na po si Mr. Fuentes sa tanong na po ito. Yes, there is already existing Old Testament, and then let us quote again the standard difference. Hindi lang personal na opinion ko Universal World Reference Encyclopedia, sabi dito, the Bible, the sacred scriptures of Hebrews, the Old Testament, and the Christians combined into one book. It is called the Bible. So, yung sinasabi mo, it is part of the Bible. Ayun. So, binalik ni Father Darwin yung about yung sa topic kasi misleading na po yung question Misleading na po yung question. Ang topic is about the compilation of the whole Bible, not the origin of the existence of the Old Testament. And at the same time, alam naman po ng pastor na ito na before ang Council of Hamnea, wala pang official compilation or canon ang Old Testament before the Council of Hamnea. Kasi every traditions po kasi ng mga Hudyo po kasi, meron po silang pinaniniwalaan na ito lang paniwalaan natin, ang ilan hindi na inspired, ito lang paniwalaan natin until sa Council of Hamnea. And sa panahon na yan, hindi po nila in-include yung Deuterocanon sa kanilang protocanon. Kasi dalawa po yun, protocanon and the Deuterocanon. And uulit-ulitin natin yung sinabi, yung always pinuputol po nila at ginagawa po nilang reels at saka sa mga video po nila, titingnan natin yung essential, substantial argument sa argumento na yun. Titingnan natin kung talagang nakapuntos po ba si Mr. Fuentes. At dito, kung titingnan natin at iintindihin po natin yung sagot ni Father Darwin is, binalik po niya yung topic, yung tinatawag na topic na gustong lumihis ni Mr. Fuentes. Okay. Talagang mabubulabog ito ngayon. Bakit po kasi paniwala kayo paniwala kayo na talagang nanalo kami kasi sumagot na no. At titingnan natin yung ebidensyang ginamit. Sige po. It is not yet the whole Bible. Yung topic na pinipirmahan mo, whole Bible, not part of the Bible. Okay. Ayun. So, klaro po yun The whole Bible and not the part of the Bible. So, yun. Yan po yung kasing topic Pag liliis ka po dyan, talo ka na. So, pag pupunta ka doon sa origin of the existence of the Old Testament, ay talo ka na. Bakit po? Kasi hindi ka naman hindi naman yan yung topic po ninyo About the compilation po kasi. About the compilation po kasi ng Bible po yung pinag-uusapan Yan po yung topic, yan po yung pinaka-main proposition. Not the existence of the Old Testament. Di ba? Kasi sinabi na ang compilation, yan po yung pagkolekta ng mga aklat, yung mga existing books at that time ginawang isa. Yan po yung yan po yung compilation Kinumpile, nandiyan na yung mga tinatawag na mga libro. Kaya nga po na hindi po matawag na Christian scripture kung Old Testament lang. Siyempre, ang debate po dito is about the Christian scripture. Ang Old Testament hindi po sa Christian scripture. Ayan, yan ang sinasabi ko. Kung Old Testament lang, hindi siya Christian Bible. Ngayon, si Dan Masin tumawag sa akin, gusto niya, tindigan niya
na challenge accepted daw na patutunayan niya na ang Old Testament is tinatawag na Bible. Nung sinabi ko Christian Bible, ayaw na niya. Sabi niya, wala yan sa presentation ko. Kasi aware si Dan Maasin na yung Old Testament is not a Christian Bible. At yun naman ang essence ng aking ginawang reels na gustong putulin Dan Maasin kasi wala raw akong binanggit. Ibig sabihin, yung aking binanggit kakontra sa stand namin. Yun ang reason. Yes, Dan Maasin, biglang tumawag. Sinabi ko, ang meaning ko doon is Christian Bible, nag-umigting na. Ayaw na niya nalagyan ng Christian Bible. Isa po siyang Jewish scripture or Hebrew scripture. Naging part lang po siya ng Christian scripture nang idineclare po ito ng compiler na Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Yan po. Kaya nga po kinaklaro natin kayo nga yung hindi makatanggap rito bakit po kasi sinasabi niya na panlalo na kami, ganito, ganyan. Sige, tingnan natin, ha? Tingnan natin ito. Sige po. Sa ato pa kay yes, doon na di ay Old Testament, sa wala pa'y Roman Catholic, unya ang Biblia nga imong ipamatud-an, Old and New. Pangutana, kinsa may nag-compile sa Old Testament nga diha na di ay sa wala pa ang Roman Catholic? Okay, so dito, misleading question po ito. Misleading question. Bakit po kasi ang compilation existed na po ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, yung compilation ng Old Testament. Ha? Yung compilation ng Old Testament existed na po ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana before pinangalanan ng mga obispo ng Iglesia Katolika Apostolika Romana na Old Testament yan. Ang dating pangalan po niyan is Hebrew or the Jewish Scripture. After kay Panginoong Jesucristo, 33 AD hanggang sa 90 AD, wala pang official compilation yung tinatawag na Jewish religion concerning sa kanilang sacred scripture. Kasi sa pagkakaalam po nila, ang sacred scripture po nila, nagbabase lang po doon sa mga tradisyon na pinaniniwalaan po nila. For example, itong mga Pariseo, yung mga sekta po nila, Pariseo, Sadduceo, yung mga Essenes, at iba pang tawag, yung mga sekta ng mga Hudyo po noon. Wala po silang official compilation, ha? Wala po. Even nga yung Septuagint version. Even nga yung Alexandrian canon na mas known na Septuagint version, wala po Wala pong official compilation po yun. At hindi po yung matatawag na official. Bakit po? Kasi ang Septuagint version, only a translation, hindi po yung compilation. At ang ibinigay doon na itatranslate ng tinatawag na mga Hudyo, yan po yung pinaniniwalaan po nila na inspired. Pero kung sasabihin mo na officially compiled, hindi po. Wala po Wala po. Wala po. So dyan pa lang, si Mr. Fuentes, hindi ko po alam kung alam ba niya, o kung hindi po niya alam, baka nagmamarunong lang. Baka nagmamarunong na. Kung totoo na nandyan niya ang Old Testament, ibig sabihin, hindi Iglesia Katolika ang nag-compile po niyan. Di ba? Yan po yung nasa isip po nila. Pero ang topic about the whole Bible. So, ang ikinumpile ng Iglesia Katolika, yung mga existing books at the time, ginawang Biblia. Kasi at that time, sa panahon ng mga apostol, wala pa pong kinikilalang Biblia. Wala pa po. Wala pa po. Diba? Wala pa po. Paano niyo i-reconcile po yan? Kung sasabihin po ninyo na nandyan na po yung kinumpile, yung tinatawag na Old Testament, bakit hindi ka nagpapamember ng Judaism? Diba? Bakit hindi ka nagpapamember ng relihiyon ng Judaismo? Bakit dyan ka nagpapamember ng Baptist Church? O itong mga 70 Adventist, bakit dyan kayo nagpapamember ng umaanib sa 70 Adventist? Na ang compiler, kung susundan po natin yung argumento na kung ang compiler, ang mga Hudyo, bakit dyan kayo umaanib sa mga sektang inaaniban ninyo na ang compiler pala ng Old Testament is yung mga Hudyo? So dyan pa lang talagang butas na butas po yung butas na butas po yung tinatawag na mga argumento po nila So dito, nakakommit si Mr. Fuentes dito ng misleading argument. Misleading argument. Ini-evade niya yung issue Instead of doon siya magpo-focus sa compilation about the whole Bible, the Old and New Testament, na ginawang Christian scripture, ang ginawa po niya doon po siya sa origin.
origin ng Old Testament at the same time kiniklaim nila na Hudyo ang nag-compile. Pero kung sasabihin po natin na yung compilation, nangyari lang yung official compilation po nila, yung sa Council of Hamnea or the Palestinian Canon. Yan po. And kailan po yan nangyari? 90 AD. Patay na po ang Panginoon, umakyat na po sa langit. Di ba? Yan po yung yan po yung tinatawag na katotohanan eh. O sige, continue po natin. Salamat, Iksoon. So, ang term compilation, the one who gathers the existing books. Okay, so dito ha. So pag sinasabing compiler, yan po yung the one who gathers the existing book. O yan po yung dinefine na po ha. Dinefine na po yung word na yung tinatawag na compile. Pag sinasabing compiler, noun po yan, it refers to a person na siya po yung nag-gather, siya po yung nagkolekta, pagkatapos ang kinolekta po niya yung mga existing books. Sa panahon po kasi na-compile po siya mga around 3rd to 4th century. Pag sinasabi po nating Christian scripture, hindi po Jewish scripture. Ang pinag-uusapan sa topic, dapat sana focus si Mr. Fuentes doon sa Christian scripture, hindi doon sa Jewish scripture. Yon, sige po, continue natin. Kinsa, ang mga church fathers, kikutlo na sa inyong Bible scholars, si Martin MacDonald, iyang giates nga si Bishop Melito of Sardis, Bishop, ang nag-coin sa term Old Testament, not Protestant. Okay, so dito ang ginawa ni Father Darwin dito, so pinangalanan po niya yung pinakaunang sinasabi nating nag-compile or nag-coin. Pag sinasabi po kasing nag-coin, isang ibig pong sabihin po niyan. Sige, ano lang natin sa definition na. Okay, coined. Okay, ang ginamit po kasi na term is coined. Dito, invent or devise. So, ibig sabihin, isang obispo ng Romano Katoliko ang nag-invent na ito, tatawagin natin itong Old Testament. Kasi again, before Bishop Melito, yung Old Testament na kinikilala natin, hindi pa yung Old Testament yung pangalan. Kung hindi, it is a Jewish or it was a Jewish scripture or the Hebrew scripture. Yan. Yan. So actually, marami po nagre-react po mga sir kasi yun, nabubuko po sila eh. Grabe na yung taas na po yung paano po nila, yung mga sinasabing pagmamalaki po nila na nanalo na kami. Tingnan natin kung nanalo ba talaga. So first question and the first follow-up, hindi po nakapunto si Mr. Fuentes. And at the same time, pagka second argument po niya concerning doon sa origin ng Old Testament, gumawa po siya ng tinatawag na misleading question. Nag-i-evade po siya sa issue. So diyan pa lang minus na po. Wala pa siyang score, meron pa siyang minus na 1 puntos. Bakit po? Kasi hindi naman po topic nila kung kailan po ba nag-exist ang tinatawag na yung Old Testament. Hindi po yung topic, compilation po yung topic eh. Sige, continue natin. Okay. Ang imong tubag nga si Miletus nag-coin sa term nga New Testament. Old Testament, sorry. Ang nag-coin sa Old Testament si Bishop Miletus. Pangutana. Actually, dito po parang nahila ni Mr. Fuentes si Father Darwin. Na sana hindi po niya sinakyan yung argumentong ito. Bakit po? Kasi nagfo-focus na si Mr. Fuentes doon sa particular division ng tinatawag na Biblia, which is hindi po yan yung topic po nila eh. So dito po parang makita po natin na in terms of deception, in terms of deceiving yung deceiving argument kumbaga, nanalo po rito si Mr. Fuentes kasi kahit alam po niya na deception po yung ginagawa po niya, talagang stick po sa kanyang argumento. Para mahila po niya yung katunggali po niya. Na klaro po first, second, and third answer ng ating pare. Klaro po niya na ito ang topic natin whole Bible, hindi lang yung tinatawag na part. Pero dito talagang focus siya doon sa Old Testament. Again, hindi po yan yung topic. Sa debate po kasi kapag magbibigay ka ng argumento taliwas or labas or kontra doon sa topic na pinirmahan po ninyo, talo ka na. So dito palang talo na si Mr. Fuentes.
Dito palang talo na si Mr. Fuentes. Walang nanalong protestante dito sa argumentong ito. Walang nanalo. Sige. Okay. Actually, pumasok na yan si Mr. Fuentes dito pero hindi nakatagal eh. Kana bang nag-coin sa Old Testament? Parehas ba nas nag-compile sa New Testament, sa Old Testament? Yes or no? Unang-una, Yes or no? yun ko. So ang tanong na ito, gumamit po siya ng ambiguous term. Parehas. Parehas ba? Sino yung parehas? Yung person? Person ba? Or yung yung tinatawag na yung term na coin doon sa yung term na coins doon sa coin doon sa tinatawag na compile. Saan po dito yung pareha? So dito hinila po niya si Father Darwin at siyempre sa deception panalo ito si si Mr. Fuentes kasi nahila po niya yung pari natin eh. Pero sa atin, kung sa atin po ito nangyari, hindi po siya makakahila po sa atin. Bakit po? Kasi ang argumento po niya misleading and out of context argument eh. Out of context argument po yung mga ibinibigay po niyang argumento. Pagkatapos, ang saya-saya ng mga hindi Katoliko. Masaya kami kasi nanalo kami. Nanalo kayo by deception. Dinideceive ninyo ang tao eh. Huwag niyong i-deceive yung tao. Sige, continue natin. Supak ko sa imong giyuyunan. Mr. Moderator. The answer is yun ba kung we dili, need diba? a categorical silence first. There is a ruling that if a question calls for yes or no, a categorical question, the speaker should answer yes or no. And after that, qualify the answer. Proceed. Okay, Mr. Wilmar Rahal, Ignas Bintis. Maatuman ko Cagayan this coming July 14 padto adito. Kumalikon. Akong pangutana, Padre Darwin, simple kayong yes or no. Parihas ba ang nag-compile sa nag-coin nga old? Okay. So dito, klaro na po niya. So nag-refer po siya doon sa person. Hindi po yung tinatawag compile at saka yung coin sa term. Hindi po niya, kilano po niya na hindi yun refer doon sa coin and compile. So dito, kilano po niya na refer po ito sa person. Sige po, tingnan natin. Old Testament, ang Old Testament parehas, dili, yes or no? Una. Okay, so before po natin ipagpapatuloy, Mr. Wilmar Rahal, sabihan mo nga si Mr. Fuentes yung challenge sa amin na hindi po na sumipot sa pangalawang beses. Ayun, sabihan mo siya. Pumasok nga yan dito pagkatapos hindi nakatagal eh. Kasi alam po niya na yun, talagang lalatosin natin siya eh. Okay, sige. Continue po natin. No. Okay. Babasahin natin yung Dili. ang sabi ni Lee McDonald. Bro, open mo. Dili. Sige ha. So dito talagang masaya si Mr. Fuentes. Pareha ba yung coin at saka itong tinatawag na compiler? Pag sumagot si Father Darwin na no. So ibig sabihin feeling niya nakapuntos po siya, hindi. Bakit po? Kasi essential yung sagot eh. Substantial po yung tinatawag na sagot. Kasi yung coin po dyan, yan po yung process of compilation. Kaya nga po yung term na coin, ibig sabihin, invent or devise. Ano po yung inimbento ni Bishop Eusebius, yung sinabi ni Bishop Militos, rather, sinabi ni Father Darwin, yung tinatawag na Christian scripture na included po yung Old Testament. Ay, nalang. Sige, continue natin. Yung ginagamit sa Council of Jamnia, hindi yun official book po. Yan po ang sinasabi dito sa The Bible Canon by Lee Martin MacDonald. Sabi niya, basahin ko muna, the list of books acknowledged to the sacred scripture in the Council of Jamnia, ito referring to the Old Testament, sabi dito, sige. there does not appear to have been any recognized group of individuals speaking on behalf of all the Jews, both inside and outside the land of Israel, regarding religious matters near the end of the 1st century.
Some scholars argue the decision regarding which books would be included in the Jews' secret collection of scriptures had been long before the Jamnian meeting. It is not representing the whole Jews. So hindi pa nila tinatanggap yung tinatawag niyang Old Testament. Kahit ang mga Jew, wala pang final listing. Okay. So, dito, ang binanggit ni Father Darwin po rito is yung final canon ng mga tinatawag na mga Hudyo. May kinanon sa Council of Hamnea sa panahon ni Ben Joseph Akiba, mga around 90 AD, pero merong mga Hudyo na hindi tinatanggap yun. Eh bakit po? Kasi most of the Jews sa panahon ng Panginoong Jesucristo, ang ginagamit po nilang canon is yung Alexandrian canon or the ito yung tinatawag na the Septuagint version, yung translation na ipinagawa ni King Ptolemy mga around 250 kung hindi ko nagkakamali. 250 BC. So ngayon, kilala po dito na concerning about the Old Testament. So dito nahila po ni Mr. Fantasy Father Darwin. Nadala po niya doon sa tinatawag na Old Testament. Again hindi po nila tapit ang existence and pagkano ng Old Testament kasi ibang usapan po yan eh. Ibang usapan po yan. Pag sinasabing pagkano ng Old Testament, hindi po yung gagawin ng Iglesia Katolika. Eh bakit po? Kasi ang Iglesia Katolika hindi naman po sa Jewish religion. Ang gagawa ng ang pagkano ng Old Testament, gagawin po yun ng Jewish religion kasi ang Old Testament sa kanila po yan eh. Sa kanila po yan. Eh sa atin, sa Kristiyanong Iglesia, eh bakit na-include po yan sa Kristiyanong Scripture? Eh bakit po? Kasi dahil po sa declaration ng Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Yan po yan po. Yan po yung ano. Makinig kayo mga sulputan nito, makinig kayo. At buksan yung mga isipan po ninyo kasi pinapakita po natin eh kung yung argumento ng dalawang panig eh. Sino-zoom po natin kung sino po yung tinatawag na nagdi-deceive, sino po yung sumasagot ng tinatawag na tama. Oh, yun, di ba? Yung 405 nyo mamaya, sasagutin natin yan. Okay, sige po ha. Okay, sige po. Continue po natin. Okay. Gipangutan natin kaganina kung parihas ba ang nag-coin sa Old Testament o ang nag-compile ingong kadili. Gipangut imong Tika mo na ha. Again ha, dito kung parehas ba, tinanong daw po niya si Father Darwin kung parehas ba yung nag-coin. So refer to the person. Tama naman po nasasabihin ni Father Darwin na not the same person. Eh bakit po? Kasi process po yan eh. Process po yan eh. Na-declare po yung tinatawag na Old Testament and New Testament na magiging official book ng Iglesia Cristiana around 3rd to 4th century. Yan po eh. So, ibig po sabihin, sa panahon ni Bishop Milito, binanggit po niya, pinakaunang nagbanggit concerning the Old Testament and the New Testament. At may binasa po si Father Darwin na reference. Eh ako, meron din po ako itong tinatawag ni IVP, Introduction to the Bible, at binanggit din po si Bishop Milito of Sardis. Oh, yan. Mga around 170, Milito of Sardis, writing around AD 170, produced the first known list of Old Testament books. Yan. So, yan po eh. So yan po yung sinabi ni Father Darwin. Pero hindi po yung maintindihan ni Pastoy. Eh bakit po? Kasi focus po siya sa kanyang argumentong deception. Yan po eh. Sige po, continue po natin mga sir. Gigamit si Miletus of Sardis nga nag-coin sa Old Testament. So imo ba pag sinasabi po kasi nag-coin po kasi siya po yung unang nagbanggit ng word and at the same time unang nagbanggit ng tinatawag ng mga kasulatan na bilang paniwalaan kasi hindi po siya official authority na mag-declare na ito paniwalaan natin kasi ang simbahang Katolika po kasi before po mag-declare titinan po nila kung may mga unang mga Kristiyano ba doon sa panahon na sa 1st century, 2nd century na naniniwala sa Old Testament. Then yan po yung pagbabasihan po nila. Yan po yung Iglesia Katolika eh. Pag magde-declare po yan ng isang dogma, ng isang tinatawag na declaration, may basihan po yan sa 1st, 2nd, and 3rd century. Kaya nga po, sa declaration ng 405, sa declaration ng from 405 to 415, from
siyempre 382, 384, si Pope Damaso, pagka 405, ibang mga regional councils and synods. Then pagkatapos, yun, pinangingasawa niya na Pope Sericios, Pope Papa Innocente. So, yung mga papa na yan, sila po yung nagpatuloy sa ginagawa ni Papa Damaso. So, yan po yan eh. Yan po yan. So, ibig sabihin, kung sasabihin po nila, nag-compile, ay mali. Diyan palang deceptive na eh. Bakit po kasi ang ginawa ni Bishop Milito, pagkilala na merong tinatawag na Old Testament, bakit po kasi sa panahon po nila, wala pong official na declaration ang mga Hudyo concerning Old Testament. Yan po mga sir, yan po. Itong mga sulputan dito, hindi po nyo alam yung kasaysayan ng Biblia eh. Sige po, continue po natin. Ang tindugan karon nga ang imong tubag nga si Miletus walay labot sa tema nga compile. Yes or no? Unang-una, kasali po. Yes or no po? Yes or no po? Yes, kasali po. Dahil yung process... Okay, so dito, ipipilit niya na hindi tinatawag ng kasali. Sabi ni Father Darwin, kasali. Bakit? Kasi yan na po yung umpisa ng process eh. Yan na po yung umpisa ng process ng tinatawag na compilation. Ang act of compilation nangyari, nag-umpisa po siya sa panahon ni Papa Damaso. Yan po yung tinatawag na actual compilation. Pero yung pagbanggit, yung tinatawag na pagpili ng mga fathers ng Iglesia Katolika, pagbanggit po nila sa mga aklat na ito bilang paniniwalaan ng Iglesia Kristiyana, ay binanggit na po nila 1st and 2nd century pa. Di ba? So tama ang sagot ni Padre Darwin. Puntos po ito ni Padre Darwin. Hindi po ito puntos ni Mr. Fuentes. Bakit po? Kasi deception eh. Deception. Again, ang topic po klarong-klaro po yung topic about the whole Bible. Hindi po particular part o particular division ng tinatawag na Biblia. Hindi po kasi ibang usapan yan eh. Ibang usapan. And ang debate po nila about the Bible, the Christian scripture, not the Jewish scripture. Yan po eh. Sige, continue po natin. Sa compilation is gradual. Siyang unang nag-coin sa Old Testament, hindi Protestante. Yan po yung sinabi ko po kanina. So ibig sabihin, ang process nag-umpisa na po. Ang nasa isip ni Mr. Fuentes, ipinipilit po niya na ang nag-compile si Bishop Milito. Di ba? Niyabag. Bakit mo ako patitigilin dito, Mr. Ibalag? Kasi nasasaktan kayo. Pinapakita namin sa inyo na talagang manlilin lang kayo. Di ba? Mga bakakon mo eh. Ang amahan sa bakak mo nang yawa eh. So kinakaro po natin dito. So, yung sinabi ni Father Darwin, yan po yung sinabi ko po kanina. At yan po yung sinagot ni Father Darwin. Yung pag-umpisa ng tinatawag na process of compilation, nandyan na po. Pero yung actual compilation, nag-umpisa po siya sa panahon ni Papa Damaso I. Yan. Continue po natin. At meron din siyang own listing, own canon. Yeah. So kaya nga naka-influence siya, nakatulong siya sa pagbigay official canon gradually sa official listing of inspired books in the Old and New Testament. Iwan ko lang kung naiintindihan ba ni Mr. Fuentes yung word na gradually. Pag sinasabi kasing gradually, yan po yung development kumbaga. So sila po yung tinatawag na parang nagkumikilala, then sila po yung binasihan ng Iglesia Katolika para sasabihin na itong Old Testament, tayo mga Kristiyano, dapat tayong maniwala. Yan. Yan po eh. Yan po yung punto po dyan eh. Pero again hindi po Old Testament yung tinatawag na topic eh. Hindi po Old Testament po yung proposition eh. Ang proposition po kasi about the whole Bible, the Christian scripture, not the Jewish scripture. So ibig sabihin, pinakaunang lumihis po dyan si Mr. Fuentes. So talo si Mr. Fuentes. Kasi ang topic about the whole Bible, pagkatapos ang argumento po niya, yung existence ng tinatawag na Old Testament, ay talagang talong-talo po siya. Bangag lang po ang naniniwala na panalo po sila. Bangag lang po eh. Actually, iano po natin yung nila, yung parang pinagbabasihan po nila kumbaga. Okay, sige tingnan natin at panoorin natin. So yung
sinasabi mo na Old Testament listing, meron ng listing. Pero ang official, the Old and New, yung topic natin eh. Hindi lang Old Testament. It is part of the Bible. Ayun. So dito, yun, ibinalik na naman ulit ni Father Darwin si Mr. Fuentes sa topic kasi lumalabas eh. Again sa debate po kasi pag ikaw yung lalabas sa proposition o sa topic, talo ka eh. Ewan ko lang kung nakita po ito ng mga kaibigan po natin mga sulpot. Di ba? Pag totoo kang debater, dapat hindi ka hihiwalay kung ano yung pinirmahan po ninyong topic eh. So ngayon, dyan pa lang, first question, second question, third question, first follow-up, second follow-up, third follow-up, hindi po siya, parang ang argumento po niya, hindi po tumugma doon sa tinatawag na proposition or topic eh. So ibig sabihin, dyan pa lang talo na. First round, second round, third round, wala na. Knock-out na kumbaga, dyan pa lang, kung yan po yung pagbabasya natin. Dito, zero pa si Mr. Fuentes, wala pang puntos. And at the same time, meron pa siyang violation. Ano po yung violation po niya? Evading the issue. Pangalawang violation po niya, gumamit pa po siya ng misleading and deceptive argument. Bakit po? Kasi again, whole Bible po yung topic pagkatapos ang kanyang argument is about the Old Testament. Ay na lang. Diba? So diyan pala makita na po natin kung sino ba talagang talo o hindi. Ito again ang argumento po dito about the compilation of the Bible, not the compilation of the Old Testament, not the compilation of the New Testament. Sige po. Tingnan po natin. Po natin. Sige po. So, ang pinopromote ko, yung whole Bible, the Old and New. Patunayan mo na hindi nag-compile. Mamaya, ipakita mo yung mga ebidensya mo. Okay. Hindi din Katoliko na nag-compile. Time na daw, time. Okay. Alright, so salamat sa imuhang sagot. So ngayon, next na tanong, aware ka ba na meron pong mga translation sa Old Testament like the Septuagint before the New Testament, before the Roman Catholic Church? Aware ka ba o hindi? Okay. Another misleading question. Bakit mo kasi ang topic hindi about the translation? ako nakaharap ito, tatawanan ko ito. Bakit po kasi ang topic about the compilation of the Bible and not the translation of the Old Testament? Diyan pa lang ay wala na eh. Talo na. Pagkatapos sasabihin yung panalo kayo, kapal naman talaga ng mga mukha po natin kung ganyan po yung pag-iisip po natin mga sir, mga ma'am. Di ba? Ang topic about the compilation, pumunta doon sa translation. Ay na lang. I-counter nyo yung argumento ko. I-counter ninyo. Kung i-counter nyo yung argumento ko, titinan natin. And syempre, magka-counter din po ako. Diba? Magka-counter din po ako and gagamit din po natin yung tamang lohika. Dapat logical po yung dapat pag-counter po ninyo. Kasi pag illogical po yan, ay kumukontra po kayo sa Biblia. Kasi sabi ni San Pablo, in your conversation, you must be logical. So dapat logical po yung argument. Pag illogical ka, ay talagang nandideceive ka. Same sa ginawa ni Mr. Fuentes. Sige, tingnan natin. Sige. Sinasabi ko na kanina na it is referring to the Old Testament. So ang topic natin, topic natin is whole Bible. It is part of the Bible. Okay. Ako nakaharap nito, papagalitan ko ito. Ano ka ba? Alam mo ba talaga makipagdebate? Ang topic natin is about the whole Bible. Pagkatapos pupunta ka doon sa tinatawag na compilation of the Old Testament. Sabihin mo muna ngayon, natalo ka na, pagkatapos pupunta tayo kung sino nag-compile sa Old Testament. Yan po yung, ay na lang itong mga, so, dyan parang natatawa na ko sa argumento ni Mr. Fuentes eh. Hindi, itong mga minions sa Mr. Fuentes ay talaga grabe, panalo na kami. Panalo sa yung baga, nagikan sa pagsugod at paghumano kami puntos. Si Father Darwin, meron ng 2 top points. Siya, wala pang puntos, meron pang violation. Di ba? Meron pang violation.
Oh, another violation po ito about the translation of the Old Testament. Hindi. Hindi po yan pwede. Sige, next argument. We focus on the compilation, not to the translation. Yun. So who Correct. compiles the Bible? We never, the central idea is all about compilation, not translation. So it is, Correct. So dito so paulit-ulit from the very beginning of the answers or the reply of Father Darwin to the questions of Mr. Fuentes, paulit-ulit na ang topic natin is about the Bible, not the compilation or the existence of the Old Testament. Kung ako pa nakaharap itong pastor na to, papagalitan ko ito. Eh bakit po? Kasi hindi marunong makipagdebate. Sige, continue po natin. a side topic. All right. So sa ato pa, okay. Kung walay labot ang translation now, I want to ask you, mahimo bang maka-translate kung walay gi-compile nga Old Testament? Mahimo dili? Unang-una, Okay, itong question na ito, isa po itong tinatawag na fallacy of non sequitur. Ang dami-daming i-translate pero wala pang tinatawag na compilation. For example, the Septuagint version. Wala pang compilation ginawa ang mga Hudyo noon. Sino pinagpa-translate sa Hebrew scripture patungo doon sa Greek? Ang mga Hudyo ba? Hindi. Ang nagpa-translate isang paganong tinatawag na emperador o paganong hari, si King Ptolemy. Sa 250 BC, wala pang compilation po doon. Wala pang official canon po doon. Ay na lang. So diyan pa lang sa question, kung ako actually si Father Darwin, isang pari po kasi. Sa akin, non sequitur. It does not follow. Kasi ang dami-daming tinatawag na translate sa tinatawag na Christian scripture and the Jewish scripture na hindi po in-include or hindi pa nangyari yung tinatawag na pag-compile or pag-canon. Hindi po eh. Sige, continue po natin. yung topic Mga sir, mga ma'am, pasensya na po, hindi ko na pumabasa po lahat yung mga ano ninyo mga sir ha. Yung mga comments po ninyo mga sir ha. Sir Lee Miminaw, Sir Montenegro Boyet, Sir Tano, Sir Rolando Reyes, Sir Michael Ayungon from Portugal, Sir Ramil Balasabas, Sir Chisay, Sir Adjus Asihan, Sir Marvin Tenyo, Sir Christ Lorito, sino pa po nandito? Sir San Manini, Sir Mike Orgil, okay, Sir Mark Davis, Sir Raymond Bulanon, yes sir, may gabi. Sir Rachel Tanyalon, good evening po. Sir Carlos Ortillano, again, good evening. Okay, but-buton daw ko pero di mo makabungkag sa kuang argumento. Sir Antic Sanchez from Japan, good evening po. At sa inyo, at sa lahat po ng mga nandito. Okay, sige, continue po natin. Sige ha. So dito, paulit-ulit parang sirang plaka itong si ano eh. Parang sirang plaka ito si Mr. Fuentes eh. Paulit-ulit sinabi ni Father Darwin na ang topic natin ha is about the Bible, about the Christian scripture, not the Jewish scripture. Pag sinasabing Christian scripture, yan po yung Biblia na pinaniwalaan natin na composed of Old and New Testament. Yan po. Sir Almer Impit, Sir Prince Bandulon, okay, Sir Pretty Marshall, Sir RG Solasco, Sir Babit Piligro. Kaya nga po Sir, Sir Mark Anthony Hora, Sir Andrew Disem, yun, kaya nga po eh. Sir Aristeo, sino pa, Sir Almag, Sir Agion Ernesto, Sir Stanley Early Likay, lahat po nandito, good evening po sa lahat. Okay, sige, continue po natin mga sir. Ha? Actually, part 1 po ito. Ang part 2 po bukas, iisa-isahin na naman natin yun. Yung mga tanong ni Father Darwin, kontra kay Mr. Fuentes, iisa-isahin natin ha. Sige nga po, tingnan natin. is compilation, not translation. Yeah. So, No. Mr. Moderator. Nasasagot pa ako, Mr. Moderator. Objection, wala pong sige, categorical objection. lang nadinig ko. Okay. So, my question is simple na dahil hindi raw translation, ang tanong ko kasi, because the point is, Mr. Moderator, meron ng Old Testament na parte ng Biblia. So I want to ask, Dito, di ba? Grabe ang tigas-tigas ng utak eh.
ang topic is about the whole Bible. Nagpo-focus sa Old Testament. Evading the issue na eh. Evading the issue. Number two, meron pa siyang tinatawag na non sequitur. Palacios argument na non sequitur. It does not follow. Ha? Hindi po yan basihan na kesyo, dinatranslate, meron ng compilation. Hindi. Ang lahat ng na-compile na i-translate ito, pero hindi lahat ng na-translate na i-compile ito. Ang dami-dami mga aklat ng Old Testament na hindi na-compile pero na-translate eh. Sige po, sige, continue po natin. Kung pwede bang maka-translate kung walang kinompile yung mga nag-translate ng Septuagint? That is Again, it is a policy of incorrect or false presumption. Itong sinasabi ni Mr. Fuentes kasi nagdo-drawing po siya ng reality. Nagdo-drawing po siya ng mga bagay na hindi sa realidad. Hindi po eh. Non sequitur po yan eh. Non sequitur. Sige. still compilation. So, can they translate without the books being compiled already? Yes or no? No. Objection, Mr. Moderator. Hindi, at ang central idea is compilation, not translation. So, binabasa ko ang kahulugan ng compilation. It is gathering of existing books. The one who gathers. Yun po ang topic natin. Focus ka at huwag ka magawa ng ibang topic. The moderator would like to clarify. The question is, can there be a translation without a compilation? Posible ba nga dunay pag-translate, paghubad sa pinulungan kung wala pa'y kompilasyon? Actually, itong question na ito, incorrect presumption ito eh. Incorrect po ito eh. Bakit po? Kasi pwede pong mangyari yung translation even if wala pong tinatawag na compilation. Pwede pong mangyari po yun eh. So, siguro dito, nakapag-decide po yung tinatawag na moderator at inallow po yung argumento ni Mr. Fuentes. Pero sa mga debaters po kasi, kahit na makita po natin na hindi po tama yung decision ng moderator, dahil nagdesisyon ang moderator, ayun, sasagutin ng mga debaters po yan. So yan po. Sige po, continue natin. And take note, kining compilation is a condition precedent. Mo na una, misunod ang translation. Okay, not totally. Hindi po lahat. Hindi po lahat, Mr. Moderator. Pasensya na po ha. Kasi in terms of biblical and scriptural history, ang dami pong na-translate na hindi pa po nangyari yung tinatawag na compilation. Pero ang lahat ng ito, especially itong tinatawag na Biblia, kinumpile una, pagkatapos ayun, tinranslate po nila. Pero kung sasabihin po natin na yan po yung basis na hindi mangyayari po yung translation kung wala po yung compilation, ay mali po yan. Kasi ang dami-daming mga aklat ng banal na kasulatan na tinranslate pero hindi ikinumpile. Yan po. So mauna gyud ang compilation, usa pa ang translation. Yan po yung opinion, yan po yung opinion ng moderator. Pero siyempre kung debater po tayo, pag moderator na po yung magsasalita, dapat submissive po tayo. Hindi po pwede na kagaya ng mga kaibigan po nating Seventh-day Adventist na kapag hindi po pabor sa kanila yung desisyon ng moderator, aawayin po nila yung moderator. So, tayong tinatawag ng mga Katoliko, yung mga Katoliko ng mga debaters, pag ang moderator magsasalita na, ay wala na po tayong magawa. So, dapat sagutin po natin ito. Sagutin po natin yung sagot ni Father Darwin. That is a condition precedent. The question should be answered. Mahimo ba nga dunay translation kung walay compilation? In other words, compilation gayud maoy mouna. Then translation shall follow. Yes. Proceed. Okay, so dito syempre gumamit ng deceptive argument si Mr. Fuentes at inalaw po ito ng moderator.
with due respect to the moderator, inalaw po ito ng moderator. So kaya ngayon nagsasabing ang moderator ay bias dito pa lang. Kahit na sinong mga abogado kung titingin sa argumentong ito, deceptive argument po yan eh. Dapat hindi po yan dapat tanggapin doon sa tinatawag na argumento. Pero tinanggap ng moderator kasi siya po yung tinatawag na moderator po diyan eh. So tingnan po natin baka mag-a-appeal po dito si meron pong apila si Father Darwin dito. Yes, Mr. Moderator. Oh, nag-compile na nga eh. No? So, after compilation is Saint Jerome, the Latin official sa 405 by Pope Damaso. Objection po, Mr. Moderator. Official Objection, Mr. translation. Moderator. Sabi niya, translation. The moderator would like to give chance for the speaker to proceed with the answer. Any objection, you can do it by a follow-up question. Proceed with the answer. Salamat, Mr. So baka dito eh, baka nakita ng moderator na mali po yung decision po niya eh. Bakit po kasi alam naman po ng moderator, imposible po eh. Sa Christian history sa biblical history, ang dami-dami pong tinatawag na na-translate na hindi po na-compile. So dito, inalaw po niya si Father Darwin na mag-explain sa tinatawag na mga sagot po niya. So proceed po natin. Mr. Moderator. So, sige, ano po natin ito, ha? Sige po. Yung sa mga ngak-ngak po dyan sa comment section, pasok po kayo, sir. Pagkatapos, i-rebat po ninyo yung mga argumento ko po. And titingnan po natin kung, siyempre, kung mariribat po ninyo yung argumento ko, yun, pwede po tayong mag-concede. Kung baga, sige, tama ka. Sige. Pero, pag hindi ninyo maribat, ayun, ngak-ngak lang kayo ng ngak-ngak, wala kayong tinatawag na ebidensya. Yan po yung link. Pasok po kayo, mga sir. Okay, continue natin. in-establish ko na ang nag-compile ay ang Catholic Church. Pero pupunta siya sa translation eh. Pero susundan natin. Sino ang nag-official translate? Hindi din protestante. Ang isa sa mga pari sa Katoliko. Latin Bible of the Roman Catholic Church, the Vulgate, or the Common Bible as it is known, which has been approved and protected by popes and church councils down to this day. Saint Jerome, the man who would make this Latin Bible. Kisam ni si Saint Jerome, the father of the Roman Catholic Church. Actually, ang sagot po dito ni Father Darwin, ang rombo po niya, kumbaga, ang focus po niya is about the Bible. So yung sinasabi po ng translation, so nag-focus po siya doon sa topic, sa proposition about the whole Bible. Ang nasa isip ni Mr. Fuentes, doon po siya kumuha ng argumento po niya sa translation ng Septuagint version before pa ang New Testament. So outside the topic po yan eh. Outside the topic. So dyan palang talo na. Talo na. From the very beginning na nagtatanong, from the start na nagtatanong si Mr. Fuentes kay Father Darwin, wala kahit ni isang puntos na nakapasok si Mr. Fuentes sa topic po nila o sa proposition po nila. Wala po eh. Wala po. Sige, continue po natin. So, hindi pa rin protestante ang nag-translate. Mr. Moderator, pwede na noon mo object na humana siya tubag. Okay, so yung sa mga sigignak-nak niya, pasok po kayo. Pagkatapos, i-correct niyo po ako kung mali po ako sa argumento ko. Kapag hindi kayo papasok, so ibig sabihin ay ngak lang ngak. Wala kayong bayag, kumbaga, na tumayo sa inyong mga argumento. Sige, continue natin. You can, if you do not like the answer, reserve it during the rebuttal. Okay, Mr. Moderator. So with the researchers, reserve it with the rebuttal. Proceed with the question. Objection, Mr. Moderator, ha? Wala ko nakauyon siyang Actually, yun, nagruling na ang moderator. Again, another violation na naman po ito. Di ba? Di ba yung sinabi ko po kanina, basta ang moderator magde-declare na po yan, you like it or not, you have to submit the decision of the moderator. Kaya nga po, even na outside the topic po yung argumento ni Mr. Fuentes, sinagot ni Father Darwin with evidence, with the document. Yung tanong po niya na misleading question. Pero ngayon, after nag-ruling ang moderator, nag-object pang itong taong ito. Nag-object pa. Meron na ruling ang moderator, pagkatapos mag-o-object ka pa.
Hay na lang ito. Again ha, sa debate po kasi ang moderator parang ano po yan siya, parang implementer of your rules and regulations. And at the same time, judge po siya sa panahon na kung pasok ba ito sa topic o hindi. Pag magruruling yan, wala. Okay lang sana kung hindi pa siya makapagbigyan ng ruling. Ha? Okay lang yun kung hindi pa siya makapagbigay ng ruling. Object ka ng object, pwede po yun. Pero pag magbibigay na po ng ruling ang moderator, ay wag ka nang mag-object. Yan po eh. yan po yung punto. Sige, continue po natin. Pangutana. Ingon man ang atong rules tubago ng pangutana. Tubag. Ang pangutana nako Mr. Moderator simple nga una man ang compilation. Ang akong pangutana man good Old Testament ni abot bagud siyang Jerome. Kana man good Actually itong argumentong ito kung ako yung nakaharap itong pastor na ito, answered na yan eh. Mr. Moderator, nagruling ka na. Nagruling ka na, Mr. Moderator. Oh, so kung babawiin ito ng moderator, so question naman po dyan yung pag-moderate. Pero kung question po dyan, kasi meron ng ruling eh. Meron ng ruling. Number two, yung question is about the translation of the Old Testament, not the whole Bible. Ang topic, the whole Bible, hindi po yung Old Testament. na lang. Oh, walang pumapasok mo, di ba? Oh, puro lang ngak pagkatapos. Ay, na lang. Sige, continue natin. si Jerome dito naman na sa later. Ang akong pangutana Mr. Moderator nagpunting ni sa Septuagint. Mao bitaw nga Old Testament atong isgutan. So akong pangutana balikon kay di man ka magpa-object. Akong balikong pangutana Sir Padre Darwin. So dito, talagang tinitindigan po niya yung deceptive argument po niya eh. Tinitindigan po niya yung deception po niya na ginagawa, ha? Oh, so, tayong mga Katoliko at sa lahat ng mga professionals na nandito, or kahit na hindi po professionals, alam po yung tamang argumento eh. Alam po yung tamang argumento. Ang topic, the Bible, pagkatapos doon ka pupunta sa part lang ng Biblia, again, it is a fallacy of composition. You cannot use the truth in particular as the truth in general. Yan po eh. Yan po yung punto eh. O, sige, continue po natin. Ingon ang moderator ang pag-compile na una kaysa translation. So ang akong pangutana manggod nga nabitin ta. Oh, di ba? O yun, di ba? O yun. So ibig sabihin po diyan, so nang nagsalita ang moderator, ginamit niya as basis si Mr. Moderator. Another deception na naman po yan. Eh bakit po kasi hindi pwedeng magiging basis si Mr. Moderator? Moderator nga eh. Magiging basis lang yung moderator in terms of implementing your rules and regulations sa panahon ng debate. So, sa argumento at question ni Mr. Fuentes, baseless eh. Baseless. Sige, continue natin. Pwede bang i-translate ang wa pa na-compile nga Old Testament? Pwede o dili? Unang-una, objection Mr. Moderator, nag-focus siya sa Old Testament lang. Alam ko naman ang sagot niyan. Pero hindi yung topic eh. Old and New Testament compilation. Not the compilation of the Old Testament. Ayun. O, di ba? Yan yung topic eh. Yan yung topic. For example, ang topic natin is about this book. About this book, for example. Ang nasa isip ni Mr. Fuentes, sino gumawa niya ng sino gumawa niya ng cover? Saan galing yung papel? Hindi ganyan eh. Hindi po ganyan ng argumento. Ay na lang. Talagang. Sige, continue na. Ang topic natin, balik tayo sa topic, Mr. Moderator. Objection yun, Mr. Moderator? Patunayan. Bago, objection tapos yun? Okay. Tapos, ayun, parang nahihilo si Mr. Fuentes rito. Klaro na sinasabi na objection, Mr. Moderator. Balik tayo sa topic. Yan po yung argumento ni Father Darwin. So dito, parang nawala sa sarili si Mr. Fuentes. Ano yun? Objection yun? Objection? So pagkatapos sasabihin nila na si Father Darwin yung nataranta,
kung makikita natin dito, siya po yung siya po yung nataranta eh. Bakit po? Kasi objection na nga. Objection, Mr. Moderator. So sa kanya, objection ba yun? Objection? Ay, na lang. Sige. Continue po natin. Objection The- yan. Muna ako. Sagot, Oh. Ruling- Objection. The question is it possible to translate without having compiled the books? Yes. Posible ba nga ma-translate ang maong balaang kasulatan nga wala pa kini ma-compile? So, you may answer yes or no Yun. and justify the answer. Nag-objection ako, Mr. Moderator. Ayun. Ang topic natin, balik tayo sa topic para hindi tayo maligaw. Ayun. Ang topic natin, patunayan ko na Iglesia Katolika ang nag-compile sa buong Biblia. Iyon. Yan po yung inuulit-ulit po natin sa reaction na ito. Inuulit po natin kasi you cannot use the argument na saan galing yung Old Testament, sinong nag-compile sa Old Testament. Hindi po yan yung topic eh. Hindi po yan yung topic. Hindi po. Hence po yan, hindi. Hindi po yan yung topic. So dapat hindi po yan tanggapin eh. And even the moderator, pag nag-object na po ito, babasahin yung topic. Bible yung topic, may nakalagay ba dyan na focus tayo? Or yung Old Testament, kinumpile ng Iglesia Katolika? Hindi po yun yung topic eh. Particular po yung topic, Bible. Bible po yung topic, na-include na yung New Old Testament dahil Christian scripture na po siya. Pero hindi po topic dyan kung kailan at sino ang nag-compile ng Old Testament. Hindi. Hindi po. Sige, continue po natin. He is referring to counter-objection, Mr. the Okay. Old Testament. Hindi ko naman pinatunayan na ang nag-compile sa Old Testament ang Iglesia Katolika. Correct. Ayun! Diba? Yan yung punto. Yan yung pinaka-point dyan. Hindi yan yung topic. So itong mga sulpot na ito in terms of logical argument, hindi po sila mananalo eh. Pero in terms of deceptive argument by deception, ay talagang mananalo po ito. Kaya nga itong mga bangag na nandito na nagko-comment na kaparehang pag-iisip ni Mr. Fuentes, ay talagang nanalo kami. By deception, yes. By deception. By deception po ha. By deception. Ibig pong sabihin, nanlilin lang po itong mga taong ito. So ibig sabihin, alam naman po natin kung sino po yung ama ng mga sinungaling. Di ba? Ang ama ng mga sinungaling, ang demonyo. O ito yung ginagawa po nila. Di ba? O tingnan nyo, di ba? For example, merong mga exorcist. Anong ginagawa ng mga exorcist? Merong tanong ang mga exorcist, ang gagawin ng demonyo, titingnan yung kasalanan ng exorcist. Yan. So, uniform po sila ng argument eh. Uniform po sila ng argument. Sige, continue po natin. Dito, Counter-objection. tapusin muna ako, Mr. Moderator. Okay. Dito, the Bible, the sacred scriptures of the Hebrews, Old Testament, and Christian combined into one book. It is called the Bible. So, ang pinatunayan ko dito, Mr. Moderator, before you give ruling, Yun. pinatunayan ko, Actually, yan yung tama eh. So, mangyayari po yung tinatawag na objection before ang moderator magbibigay ng ruling. Pag ang moderator makapag-decide na, ay wala ka nang magagawa dyan. Para po yung Supreme Court, final and executory, kumbaga. Yan po eh. Yan po yung tinatawag na argument, yung tamang argumento po diyan. Hindi po kagaya ng Mr. Fuentes, kahit na nag-ruling na yung moderator, nag-o-object pa. Kala ko ba marunong makipagdebate? Sige, continue natin. compile sa buong Biblia. Hindi ko pinatunayan ang nag-compile sa Old Testament ang Roman Catholic Church. Roll pa ka. Buong Okay. Biblia. Mo-roll na ka o counter pa ko. Before, Okay, sige. take note in the ruling for a debate. Both parties dunay the main issue of the debate.
o dunay sub-issues. So the main, please listen. There can be no solution if we will never respect and listen. Amen, amen. Sige. The main issue of the debate, pamatudan nga ang simbahan Katoliko o Roman Catholic Church maoy nag-compile sa tibuok Biblia. Yon. So, maoy nag-compile sa tibuok Biblia. Wala gingon nga, maoy nag-compile sa Old Testament. Sige, continue natin. The verb, ang action word, which is the main subject of the debate is compilation. Correct. Compilation. Now, ang pangutana sa PICA side is translation. Ang main issue is compilation, not translation. Ayun. So, dito, kung titinan po natin din po yung ano ng moderator, dito, binawi ng moderator eh. Yung first ruling po niya kanina about the translation, binawi po niya. Eh, bakit po? Kasi alam po niya na mali po yun eh. Sige. Yun, binawi po niya. If you want for a debate on translation, you can set another debate on translation of the Bible. Yun. So, baka sasabihin na naman po nila na bias moderator. So, yan, ruling na po yan ha. So, ibig sabihin, wala na po tayong wala na pong mag-o-object po diyan kasi meron na pong tinatawag na ruling ang moderator. So, ibig sabihin, final na po yan and executory, hindi na po yan mababali. So, dapat mag-iibang tanong na po siya. O, tingnan natin. Kung mag-iibang tanong po ba, tingnan natin. So, para masabwag o masabtan sa tanan, you may have, pwede ka magmusit sa part 2, issue on translation. And for this purpose, niini karon focus lamang sa tema on subject matter. The verb is compilation. And dapat sana syempre yung subject, yung tinatawag na compilation. Then ang object po diyan is yung Biblia. So pag sinasabi po kasing Biblia, hindi ka pwedeng magpo-focus lang sa Old. Dapat dalawa po 'yan, Old and New Testament. And syempre, kung compilation, existing na po yan. Before the compiler, nandyan na po yung, tinatawag na existensya ng aklat. So, ibang argumento na po yung origin and existence of that book compiled. Yan po yan po sana dapat. Yung pag-iisip po natin, dapat yan po sana. Sige. Reserve for your rebuttal if you have something to rebut. Okay? So proceed on the issue of compilation. All right. So the next question ta. Ang ako manggumpangutan na, pwede ba i-compile? Pwede ba i-translate before sa compile na i-compile oy. Pero mo sugot ta. Yan po yung tinatawag na claim ninyo. Merong compile before the translation. Anong basis? Kung basis po ninyo, yung tinatawag na Septuagint version, sino ang nag-compile sa panahon na yan? Di ba? Kung basis po nila yung Septuagint version na translate mga around 200 BC sa panahon ni King Ptolemy, sino ang nag-compile? Sino ang responsable nag-compile sa panahon na yan? Sige nga. O itong mga sulpot na nandito. Sige raw, ituro nyo nga kung sino po yung nag-compile sa panahon na yan sa Old Testament. Sa panahon ni King Ptolemy na ipitranslate po niya yung Hebrew scripture from Hebrew to Greek. Sige nga po. Sige, continue natin. Premise ni. Premise. Premise ni siya. Kay ingon man ka nga, di ba ang tema, pamatud-an lagi nimo. Nga kamo lagi ga-compile sa buong. Proceed with the question. Reserve side comments I have on 2 minutes rebuttal. to premise, Proceed. Mr. Moderator.
pamatud-an nimo nga kamoy ga-compile sa buong Biblia. And I said, ganina, ingon ko, patawag ba nimog Biblia ang New Testament lang? Dili kay part. So, apil gyud ang new, ang old. Mangutan ako karon. Kung ang old ba, kamo ba'y ga-compile? No, that's another issue. That's another issue. That's another issue. That's another issue. For example, death, it is a separation of the body and soul. Yan po yung human death. O namatay ba yung kaluluwa? Ay, ibang issue na po yan. Kung namatay ba yung kaluluwa o hindi. Same din po sa argumentong ito. Ibang issue na po yung kung sino yung nag-compile yung Old Testament. Kasi sa panahon ng mga ng simbang Katolika, existed na po yung tinatawag na Old Testament sa panahon na yan. Kaya nga kinumpile eh. Kaya nga naging tinatawag na Christian Scripture. Bakit? Kasi sa authority na ginamit ng Iglesia Katolika para maniwala or paniwalain ang lahat ng mga Kristiyano na ang Biblia ay sinulatang salita ng Panginoong Diyos, included doon ang Old Testament. Yan po eh. Kasi kung doon ka lang magpo-focus sa Old Testament, bakit hindi ka nagpa-member doon sa Jewish religion? Di ba? Ay, nalang. Sige. Yes or no? Natin. No. Dito ha. Sige. Ito po yung inuulit-ulit po nila eh. Inuulit-ulit po nila eh. Sige ha. New, ang old. Mangutan ako karon. Kung ang old ba, kamo ba'y ga-compile? Yes or no? Okay. So ang question, misleading question. Bakit po? Kasi hindi yan yung topic eh. Hindi yan yung topic. Yan po yung sinasabi nila, nanalo kami kasi sinabi ni Father Darwin na no, hindi Iglesia Katolika yung nag-compile. Ang tanong is about or was about the Old Testament and not the Bible. nalang. O pagkatapos, ito yung pinuputol na inuulit-ulit na sinagot ni Father Darwin na no. Bakit to? Tama naman po yung sagot. Bakit po? Kasi existed na po kasi ang Old Testament kahit hindi pa ito na canon around 90 AD sa panahon sa Synod of Council of Hamnia. So existed na po yung mga aklat na yon. Kaya nga kinolekta ito, kinumpile. Yan po yung punto at yan po yung tinatawag na subject matter. Yan po yung pinaka-main subject dyan na dapat gibain ni Mr. Fuentes na hindi Iglesia Katolika. Di ba? Diyan pa lang wala na eh. Wala na eh. Sige, continue natin. No. Ang topic na to, wala sila nakapabor kunuhay, no? Ang topic na to, balik tayo sa topic na pinipirmahan mo. Hindi mo binabasa ng buo yung topic natin. Hindi ko sinasabi na kami ang nag-compile sa Old Testament because it is existing books. Anong kaulugan ng compilation? Gathers the existing books. The one who gathers. Ano ba yung compilation? That which is compiled as a book made up of material gathered from other books. So, dito pa lang, wala na, nasagot na. So, yung mga inuulit-ulit po nung pinuputol-putol po nilang mga video, hindi po yun magiging basihan na panalo sila kasi from the very beginning, walang punto si Mr. Fuentes. Wala pang puntos, marami pang violation. Pasensya na po mga sir, hindi ko na po mabasa lahat yung mga ano ninyo eh. Kasi nagre-react po ako dito sa video. Pasensya na po mga sir ha. And yun, ang dami-dami na po mga reactions. naman nagko-comment. At ang mga sulpot na nandito, binigyan ko ng link, hindi naman pumapasok. Diba? So, yung sinabi na po na no, hindi po yung refer sa whole Bible. Refer po yung sa Old Testament na at that time existed na. Kaya nga kinumpile, kaya nga kinolect. Diba? Kaya nga kinumpile, kinolect para ma-include sa Christian Scripture na tinatawag ngayon na Biblia. At yan yung topic about the Bible. Diba? So saan ang panalo dyan? Saan ang panalo dyan? Sige nga. Ituro nyo nga sa akin kung saan panalo dyan. Wala eh. Wala. So kala ko ba nakapunta
nakapuntos dito si Mr. Fuentes, pero from the very beginning, from the start of his questioning, Father Darwin, wala eh. Walang puntos. At the same time, gumagawa pa siya ng tinatawag na deceptive argument. So, ibig sabihin, Bible yung topic, ang ginagawa po niya, doon lang siya sa part. Then pagkatapos, meron siyang conclusion na hindi Iglesia Katolika nag-compile ng Biblia. Non sequitur. It is a fallacy of non sequitur. Eh bakit po hindi nga ninyo napatunayan eh? Kung susundin po niyo, sige, nandiyan na yung Old Testament. So Old Testament lang ba? Oh, sasabihin na hindi Iglesia Katolika nag-compile ng Old Testament. So kung hindi Iglesia Katolika kayo. Kung Hudyo, bakit yung pinaniniwalaan yan? Kung Hudyo ang nag-compile, bakit yung pinaniniwalaan? Same ba kayo na religion ng mga Hudyo? Huwag kayong maniwala sa Iglesia Katolika kung ganyan. Kasi ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana, ang nagsabi na yung Old Testament paniwalaan natin nagkabilang sa Sacred Scripture. Yan po yung punto dyan. So, yan po mga kapatid, meron na po tayong mga sagot kasi dami-dami ko na pong nakitang nakitang mga videos na mga Katoliko doon na merong mga sagot po nila na yes, tama naman po yung sagot pero hindi po masyadong mabigat in terms of yung logical reasoning eh. So, dito pa lang wala na eh. So, 4 versus 0. May violation pa. So, 4 kay Father Darwin kasi nasagot naman yung nasagot naman yung tinatawag na mga tanong po ni Mr. Fuentes eh. Then pagkatapos si Mr. Fuentes 0 kasi walang nakalusot doon eh. And at the same time is meron pa siyang tinatawag na violation. Ano po yung violation po niya? Evading the issue. Evading the issue. Meron pang ano yan? Yung mga sinasabi niya? Meron daw hindi daw pwedeng ma-translate kung walang violation. Ay, nalang yun. Sige. Actually, last na po ito eh. Last 3 minutes na lang. Sige po. Kaya nga, dinidefine ko muna ang 43 term seconds. compilation para meron tayong common understanding. Hindi yung translation. Pupunta na siya sa translation. At yung Bible is consists in the Old and New Testament. Basahin natin ang tema natin, buong Biblia. So yung ina-highlight mo is part of the Bible, not whole Bible. So dito, talo. Dito sa puntong ito, talo si Mr. Fuentes. So dyan pa lang wala na eh. Wala na. Diyan pa lang subukas magre-react po tayo doon sa si Father Darwin na po yung nag-question kay nag-question kay Mr. Fuentes, and titingnan natin kung nakapasok ba or nakakapasok ba yung mga tanong ni Father Darwin at sumasagot ba ng tama si Mr. Fuentes, di ba? So diyan pa lang wala na eh. Dito pa lang 4 versus 0, may violation pa. Again kahit hindi po kami same ng stand ni Father Darwin concerning tradition and liberalism kasi mga liberal ito sila eh. Pero sa amin po kasi same level po kami in terms of basic informations and doctrine ng Iglesia Katolika. Kasi malalim na po kasi yung liturgy, theology ng ecclesiology, malalim na po yan eh. Pero dito po tayo sa basic. Ang Iglesia Katolika nag-compile ng Biblia. So dito po tayo. So dito hindi po nakapunto si Mr. Fuentes. Hindi po nakapuntos. Kahit na nga yung New Testament, kung sasabihin sino nag-compile sa New Testament, out of topic yan eh. Dito lang tayo sa Biblia. Sino ang nag-compile? Sino ang
nag-identify or nag-distinguish sa Old and New Testament, or meron siyang distinction, and at the same time sino ang nagbigay ng authority to declare that book na paniniwalaan natin na inspired written word of God. Yan. Yung sinasabi niyong si Pope Damaso, talagang ang dali-dali po niyang sagutin. Sa totoo lang po, ang dali-dali po niyang sagutin. Pero sagutin niyang argumento na yan. Bakit po? Kasi alam po natin kasi yung proseso Bukas, titinan natin. Ewan ko lang kung meron pa bang tanong ito. Pero bang papahabol na tanong ito si Fuentes? Ang akong pangutana nga kamo ba'y ga-compile sa Old Testament ingon siya? No. Sa ato pa, ang imong tema nga tibuok Biblia dapat di ay ang imong gi-compile New Testament lang. Tinatawag po itong it is a fallacy of composition. You cannot use the truth in particular as the truth in general. And at the same time, pag sinasabi pong tinatawag na compilation na paniniwalaan ng mga Kristiyano, ay hindi po dapat tayo maniwala doon sa mga Hudyo. Bakit po? Kasi hindi po pananampalataya po na magkasano yung mga Hudyo Itong pag-iisip, itong mga taong ito, may mga diferensya. Tama, mali. So una, balik ko na po na to ang term compile. What is a term compile? Gathering existing books. No? Yun ang kahulugan ng compile. Ato nga tapukon ang existing books. No? Yun. Mona ang kahulugan sa compilation. Iyang gi-gather ang existing book. Pastorian, unawain mo maigi ang term compilation. Actually, yung sinabi po ni Father Darwin, kung ako ang nandyan, kung ako yung kalaban ni Father Darwin, pagkatapos sasabihan akong unawain mo, so ibig sabihin, implied po yun na sinasabi, hindi ka nakakaunawa sa topic na pinipirmahan mo. So, ayun. Bukas mga kapatid, mga kapatid ko na sa Simbahang Katolika, bukas magre-react po tayo sa second part nung si Father Darwin na po yung nagtatanong. At tatapusin po natin itong question and answer. At titinan natin kung saan bang mga argumento nakalusot si Mr. Fuentes. Pero sa akin po kasi, napanood ko po yung whole debate po nila, natatawa po ako sa tinatawag na argumento. At yun, yung sinasabi nila, kung si Papa Damaso, yung tinatawag na nag-declare, bakit 405 yung sinabi, then patay na si Pope Damaso mga around 384. Yan po yung mga argumento nila. Bukas, sasagutin po natin yan. Actually, ang dali-dali po sagutin yung tinatawag na argumento na yan. Yon.